So alright mga tol, so magwa-wiring na tayo ngayon mga tol. So nakikita nyo mga tol, iba na yung layout niya kumpara sa ginawa ko dati kasi napapangitan ako sa una kong gawa kaya binago ko siya. Binago ko yung layout niya mga tol. So maganda na siya tingnan. Kaso nga lang may mga butas siya mga tol. So ito mga tol, binutasan ko talaga to para to sa sa pader. Pag dinikita natin to sa pader, dito tayo magtutornilyo, tsaka magbubutas din tayo sa semento. So nagustuhan ko talaga yung ngayon, yung pormahan ng ginawa ko. Pangit nga lang kasi may mga butas, pero okay lang yun mga tol. Tsaka meron na siyang space dito mga tol para doon sa saksakan natin na gagawin. So dahil wala pa akong saksakan mga tol, ito muna ang gagawin natin. Mag-wiring muna tayo dito, papunta dito sa mga breaker, power inverter, tsaka relay. Ito muna yung gagawin natin ngayon, itong wiring nito. Tsaka yung solar kanina, trinay ko, gumagana naman siya. Ang lakas nga ng kuryente na nanggagaling sa araw So tara mga tol, mag-wiring na tayo. Alright, so mag-YouTube tayo maya maya bago tayo mag-wiring kasi yung ibang nakalimutan ko na kung paano gawin. So buti na lang kung medyo kompleto tayo ng gamit. Hindi na tayong maghihiram sa kapitbahay. Okay, ito yung wire ng solar panel natin mga tol. 6 meter, medyo mahaba na rin. So pinagdikit ko pala ito mga tol gamit ang cable tie. Ayan so nakikita nyo yung cable tie na maliliit. Pinagtyagaan ko to kagabi na pagdikitin kasi pangit naman kung magkahiwalay ito dapat yung positive negative dapat magkadikit yan yung wire. Huwag lang yung mismong wire talaga kasi pag dinikit mo yun puputok yun. So dahil meron naman tayong power inverter, sorry, meron tayong breaker, pag mag-cause na magdikit yung wire, kusang mag-off to. Alright, diba? So ano ko na lang yan, nakita ko lang yan sa YouTube. So susubukan ko yung kaalaman ko sa pag technician kung gagana ba. Magwa-wiring na tayo mga to. Itong wire na rin gagamitin, tsaka meron tayo dito mga yung parang pang takip sa mga excess na wire. Yan. Tsaka itong mga pang-ipit natin sa wire. Yan, na-order ko nito sa Shopee. Maganda to mga tol kasi hindi siya magulo tingnan, hindi hindi ba pangit? Pangit ba tingnan? Hindi pangit tingnan na. So malinis siya kaya gagamitin natin ng ganito. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin to. First time ko rin gumawa ng ganito. Kaya tingnan na lang natin kung magagawa ko ng maayos. Okay, so kompleto na. Gawin na natin mga tol. Alright. So yung mga tol, nakahanap na tayo ng saksakan mga tol. So nakita ko lang to dito sa mga gamit ko sa baba. Lalagyan na lang natin ng tornilyo kasi wala siyang tornilyo Yung dito, nagagamitin natin dito. Tornilyo, tsaka dito, yung lock niya dito sa takip, wala rin siya. Pero may nakuha na ako kanina. Dito na lang ang kulang. So marami naman tayong tornilyo dyan. Wala tayong problema sa tornilyo. So ikakabit natin ito dito mga tol. Okay, kabit na natin. So yung mga tol, naikabit na natin yung outlet natin dito sa ating solar aparato mga tol. Ikabit na natin dito sa power inverter natin, papunta sa breaker, and then yung output niya papunta rin dito sa saksakan sa outlet. Ito yung breaker niya na switch. So kung gagamitin natin to, itataas lang natin to. Yan. So ang susunod natin gagawin mga tol, ito yung sa solar panel. Solar panel yung second gagawin natin dito na ikakabit natin dito sa breaker. Ito papunta dito. So, pwede naman siguro dito sa baba kasi kabilaan naman yun kahit saan mo ilagay yan. Mahalaga yung positive tsaka negative mga tol. So tara mga tol, ikabit na natin.
So yung mga tol, malapit na tayo matapos. So tinanggal ko muna tong mga wire dito galing dito sa solar charger controller papunta dito sa battery and power inverter, kasi tinanggal ko muna kasi nakakaharang dito, nahihirapan ako magkabit. So mamaya ikakabit ulit natin yan. So kunti na lang yung ano natin mga tol, kulang dito. So bali ito na lang sa ano natin, sa LBD na lang tayo mga tol. So ito na lang yung gagawin natin mga tol, itong LBD yung ikakabit natin dito sa, i-convert lang natin yan dito sa breaker galing dito sa battery. So dito natin ikakabit sa taas mga tol. So dito natin ikakabit sa taas mga tol. So bali pag i-open natin yung breaker papuntang galing sa output galing sa battery, mag-open na yung LBD natin. So masisit na natin yan. So ano na lang, wire na lang kulang yan. Kakabit natin yan dito, is lulusot natin. So konti na lang tumatol, konting kembot na lang, tapos na tayo. Alright. So ayan mga tol, naikibit na natin yung relay tsaka LVD, and tapos power inverter, yung ano niya, kuha siya ng power dito sa ano battery. Nilagyan din na natin ng breaker, tsaka itong breaker lalagyan pa natin ito ng papunta dito sa battery. So papadaarin na lang natin dito sa butas para hindi na ano magulo. So medyo ano nga lang medyo magulo nga lang tingnan, pero para sa akin mga tol, proud na ako sa sarili ko kasi nakagawa ko ng ganong klaseng project na sariling sikap ko lang, diba? So yung inaantay na lang natin mga tol, yung kung gagana ba tong ginagawa ko. Pero malaki ang kutob ko na, malaki ang chance ko na gagana tong ginagawa ko. So kung hindi naman gumana or gumana, walang problema. Pag hindi gumana, ulitin natin yung mga wiring. Kapag gumana, thanks God. Bali isang wiring na lang mga tol yung gagawin natin. So ito na lang mga tol, itong breaker na galing dito sa power inverter papunta sa battery. So kung nakikita nyo mga tol, medyo ano, diba, mabusisi talaga yung pagka-wiring ko mga tol. So yun mga tol, tapos na natin i-wiring yung ating solar setup mga tol. So yan mga tol, yung aking ginawang solar aparato mga tol. So nakikita nyo mga tol, marami akong ginawa dito. Napaka-busisi talaga nitong gawin mga tol, lalo't na marami tayong breaker. So importante kasi mga tol sa solar setup na marami kang breaker. Bawat daanan ng kuryente, ng current, dapat may breaker ka, kasi ano yan, cause na mag ano grounded o ma-overheat, mag auto off yan mga tol. Yan kuwari ang galing sa solar power, galing sa solar panel, yan pag na-over yan sa charge, yon kaya napaka-importante ng breaker mga tol sa solar setup na ginagawa natin. So sana gumana tong inassemble ko. So ito yung sa battery natin mga tol, saka ito rin yung sa solar panel natin. Tsaka bawat ano nito mga tol, itong ano solar charge controller galing sa solar panel, meron din siyang isang breaker, isa rin dito sa power inverter, isa rin dito sa outlet, tsaka isa rin sa battery. Kaya bali apat yung breaker natin.
Kaya imposible nang ma-overheat or pumutok. Kaya mas inuna ko yung safety mga tol. So sana gumana to mga tol. Yun lang yung natin, yung purpose natin doon. Tingin ko naman mga tol, gagana to kasi pinaghirapan ko to eh. Talagang pinagplanuhan ko to, pinag-isipan ko kung paano gawin. So hindi na ako nag-aral, hindi ako nag-test da. YouTube lang mga tol, tsaka dapat malawak yung yung pagkaintindi mo. Pag-intindi ba? Kasi kung nag-YouTube ka naman, kung hindi ka naman masyado nakakaintindi, hindi mo rin 'to magagawa. Yun yung point ko mga tol. So abangan yung mga tol yung susunod kong gagawin. Yung solar naman, yung solar panel naman yung ikakabit natin sa taas papunta rito. Tsaka yung battery mga tol. So yung mga tol, so kung nagustuhan nyo yung aking video, pwede nyo namang i-share kung okay lang. O pwede nyo naman kahit like na lang mga tol. Malaking tulong na yun sa akin mga tol. Ni-share ko lang aking talento sa pagganto. So kung na-appreciate nyo, paki-like and comment, share na lang mga tol. Maraming salamat. So alright, sa susunod na lang mga tol.